ako na mag-isa for today. Tara na. Dito na ako. Ayan yung hotel ko. Tapos dito yung parking. Tapos, tatawid lang dyan sa harapan. Nandyan na yung beach. So, tara tingnan natin. Nakaya ko mag-isa. Medyo, mahigit 1 oras yung biniyahe ko. So, ayan, ang ganda, oh. Tapat na tapat niya lang talaga yung beach. Ang daming naliligo. Ayan eh. Ganda manood ng sunset. Ito lang yung dala ko. Ayan, ito-check mo yun. 7時半。じゃあ8時半から。申し訳ございません。So, room tour tayo. Pagpasok, ito kaagad sa kanan. Ayan yung mga gamit ko. Ayan. Dito yung bathroom, tsaka yung lavatory. Ayan siya. Okay. Ayan tayo. Ayan. And dito naman ay merong ref. Ayan, ang layo ng ref. Dapat to nasa loob ng room. Ayan, tapos meron din tayong pot and then yung ocha. Okay. Tapos, paglabas naman dito. Tapos, dito naman sa side na to ang toilet. Ayan, ang toilet. So, syempre, malinis. At dito naman, yung ating room. Oh, di ba ang ganda? Ayan. Tatami room. Japanese room. Ayan siya. So, ayan. Nakalatag na yung photo. Ayan. May TV. Tapos, may cabinet. Nandito yung mga unan. Ayan. And then, may TV. Table. Diyan tayo kakain. And dito may tambayan. Ang ganda. Tapos, tingnan naman natin yung view. Ayan, nasa 6th floor ako. So, ayan. Tingnan natin yung view. Wow! Kita niyo yan, oh. Harap na harap talaga ocean view. Ay, ang ganda, grabe. Sobrang sulit dito. Masaya nila dun, oh. Hindi ako nakapagdala ng aking bathing suit. Ayan. Sobrang ganda. So, ayan ang kabuuan ng ating kwarto. Di ba, bongga? Ayan! Sobrang ganda ng view ko sa labas, oh. Kitang-kita yung mga taong nagsaswimming. Kira Beach nga pala ito sa Nishio. So last year nakapunta na rin kami dito. Kasama ko ang buong pamilya. Nakapag-swimming kami dito sa beach. Pero dun sa kabilang side. Dahil nga first solo travel ko dito ko napili kasi medyo familiar na ako sa lugar. Mayroon ano dito sa gilid. Tingnan natin kung ano ito. Ayun! May pasalamin. Ayan. Tapos pupo ka dyan. Diyan ka pwede mag-makeup. Dresser siya pala. Ayan. Nice. At ayan. Super nice.
Meron dito silang lounge area na pwede kayong uminom, drink all you can. Meron lang siyang limited time. Hanggang 9 p.m. yata ng gabi. Tapos meron ding ice cream. So, 7 to 9 p.m. lang din yun. So, ayan. Habang umiinom ka dito, marami ka pwedeng upuan kung saan pwede ka ma-relax. Habang nakatingin ka sa dagat. Ayan yung bar. So, dito. Ano meron dito? Wow, ang ganda naman dito. Ocean Temple. Wow. Ito naman yung kanilang souvenir shop. At may mga drinks din yan. Kung nauuhaw kayo, pwede nyo yung dalhin sa inyong room. May mga alak din, pero nakabili ako sa convenience store ng isang can lang. Ayan, ang dami nyo pwedeng bilhin, pampasalubong. So, labas muna tayo. Hintayin natin yung sunset. Ayan, 7:30 pa naman yung coffee dinner. From the hotel. Ayan, tatawid lang. Tapos may maliit na daan dito. Ito na yung parking. Ayan, ang iba, napaka-convenient. Tapos, konting lakad lang, beach na. Dahil napakalapit ng parking, may dala akong tsinelas dito. Palit muna ako ng tsinelas. Saka kukuha ako ng upuan. Dito yung pang-camping na yung upuan. Walang bilihan na yun. May mga nag-exercise na. Sana ewan ko pero napapakalma talaga ako ng dagat. So, kapag meron akong iniisip, gusto kong pumunta sa dagat kasi pag tinititigan ko parang napakalit ng problema ko compare sa laki niya. Pero today wala naman talaga akong problema. Gusto ko lang mag-emote. Back to the hotel na tayo kasi isa-serve na yung dinner ng 7:30. Ang sarap sa pakiramdam yung minsan ikaw naman yung pagsisilbihan, di ba? Kasi pag nanay ka, ikaw lahat nag-aasikaso sa buong pamilya. Kaya napaka-importante din yung mga ganitong moment para sa ating mga ina. So, ayan yung food. Ang dami, oh. Ayan. Roast beef. Tapos, ewan ko pa anong isda to. Hindi ko narinig yung sinabi niya. Ayan. May sashimi pa, oh. Chawamushi. Hot pot. Ito naman ay awabi, oh, diba? Social. Tapos water. Nandun yung rice cooker. Para namang mauubos ko yan. Like na. Enjoy mo mabuti yung pagkain kasi hindi ka nagmamadali. At aminin natin, minsan masarap talaga pagluto ng ibang tao kaysa yung sarili mong luto. Siyempre nakakasawa na, diba? Kaya sinasama ko rin sa budget namin yung pagkain sa labas kasi pinakapahinga ko na sa kusina yun eh. Alam nyo na yung trabaho ko, kusina.
Kaya nanamnamin kong mabuti itong sandali na to na ako lang ang mag-isa. Minsan lang to. At gusto ko rin makonquer yung takot ko kasi gusto kong i-challenge yung sarili ko. Takot kasi ako matulog mag-isa lalo sa ganitong lugar. So, gusto ko talagang i-try. Hot spring muna ako. Yung isa, napunta ako na yung outdoor bath sa taas kaso napakadilim at saka may ibang tao kaya hindi ko nakuhanan. So, babalik na lang ako dun bukas. Nilulubos ka talaga pag nagpupunta kami sa mga hot spring. Umaga at gabi ako naliligo. So, ito yung itsura niya dahil walang tao. Chinek ko muna. Kaya pwede ko kayong ipasok. So, ayan. Iba pa yung isa. Ito, nasa 7th floor ito. Ayan siya. Ayan. Medyo malaki ito. Yung sa taas kasi maliit lang. Ayan. Yung totoo, medyo takot na ako niyan kasi ako lang mag-isa. Pero ayan, gusto ko makakuha ng konti shot. So ayan, imot-imot tayo. Hindi kita yung dagat kasi madilim pero may ocean view yan. Ito yung tsura niya kapag may araw. Ayan. So, ayun nga, nakapaligo na ako. Onsen, hot spring bath. So, kung nagtataka kayo kung bakit lang ako mag-isa dito. Kasi nga, nung birthday ko, di ba, walang ganap kasi nga nagsisenti ako noon. So, tinanong ako ni Papa kung ano daw yung gusto kong regalo. Tapos, ang hiniling ko nga ay itong me time ko. Sabi ko gusto kong i-try na mag hot spring hotel na mag-isa. Matagal ko na kasing gusto tong gawin kaya lang yun nga yung schedule hindi nagsaswak. So ayun, tamang-tama Yasumi niya kasi ubong, 'di ba? So yun, sabi ko isang araw lang. Pumayag naman siya. So siya yung nag-aalaga ng mga bata ngayon. So bakit nga ba gusto kong mapag-isa? Wala lang. Simula kasi nung pinanganak ko yung mga bata, as in, bihirang-bihira na lang ako magkaroon ng time sa sarili ko. Meron yung mga ilang oras lang ganun, pero yung isang buong araw talaga na sasabihin mo, wala, diba? I'm sure lahat ng nanay nakaka-relate dyan. So, para naman maiba yung ambience ko at saka yung role ko sa buhay. Yung hindi lang nanay yung title ko. Kumbaga gusto ko ring magkaroon ng ibang version yung sarili ko. Yung ako lang muna talaga. Gusto ko matulog ng mahimbing, ng dire-diretso, ganyan. Kasi pag nasa bahay ka, di ba, ang dami mong iniisip. So, hindi naman dahil sa malungkot ako. Gusto ko lang i-try yung mga bagay na gusto kong gawin. Kasi gusto ko talaga mag-travel mag-isa. Yung magmumuni-muni ako, tapos yung wala akong iintindihin, sarili ko lang. Siguro yung ganitong dahil naumpisahan ko na kahit siguro once a year pwede ko na siyang gawin. Lalambingin ko na lang si Papa para pumayag siya. Payag naman yun. Basta wala lang siyang pasok. So nakaka-relax din kasi sobra, di ba? At saka hindi porke nanay na tayo, hindi na natin gagawin yung mga gusto natin. Kailangan din natin to para ma-recharge tayo, mas maging motivated tayo, mas ma-inspire tayo, at hindi lang para sa atin, syempre para din yung sa mga tao nakapaligid sa atin, sa mamahal natin sa buhay. Kasi pag masaya tayo, lahat magiging masaya, di ba? Pansin nyo ba pag mainit yung ulo nyo, lahat damay? Ganun ang, kumbaga yung saya ng bahay, nakasalalay talaga sa nanay. Dati rin, nagigilty ako kasi feeling ko, nanay na ako, wala na akong karapatan sa mga ganito, di ba? Pero hindi pala ganun dapat. Nung nagbago yung mindset ko, doon lumuwag-luwag yung pakiramdam ko talaga. So, nag-start nga yan nung nag-start ako mag-YouTube. Pampatulog. So, isa din kasi yung sa New Year's resolution ko this year na mas bibigyan ko na ng time yung sarili ko. So, sabi ko, ipaprioritize ko naman yung sarili ko. So, good night! Good night! Hanggang dito muna, Mama Tomo. Abangan nyo na lang yung part 2 ng video na to. Yun lang. Bye-bye! Thank you for watching! You go.